Noong 1985 sa rooftop ng isang high school sa Nagoya, isang babae ang umamin ng kanyang nararamdaman sa kanyang kaklase. Tinanggihan siya ng lalaki. Umalis siyang umiiyak. Inakala ng lalaki na makakalimutan din iyon ng dalaga. Pagkalipas ng 14 na taon, ang asawa ng lalaki ay pinagsasaksak hanggang mamatay sa kanilang apartment at nasaksihan ito ng kanilang 2 taong gulang na anak. Supalit nawala ang salarin. Nagsagawa ang pulisya ng malawakang imbestigasyon. 101,000 katao ang lumahok. 5,217 na pahayag ng saksi ang nakolekta at 3,800 na suspect ang sinuri. Ngunit walang nakalutas sa kaso na naging isa sa pinakakilalang hindi nalulutas na krimen sa Japan. Hindi sumuko ang asawa. Gumasto siya ng 22 milyon yen. Humigit kumulang 8.3 milyon pesos kasalukuyan upang mapanatili ang crime scene. Bawat buwan, bumabalik siya sa apartment upang palitan ang mga moisture-absorbing materials. Pinananatili ang mga mansya ng dugo at mga bakas ng paa bilang ebidensya. Naging simbolo ang apartment ng kanyang paghahanap ng hustisya. Noong October 31st, 2025, makalipas ang 26 years, nakatanggap si Satoru Takapa na ngayon ay 69 years old nang tawag mula sa pulisya na may tugma na ang DNA. Ang kaso ay umiikot sa mga pangyayari sa loob ng apartment 302 noong October 13, 1999. Nakatira ang pamilya Takapa sa isang residential complex sa Nishi, Nagoya, isang tahimik na lugar na may mga lumang gusaling may 5 hanggang 6 na palapag. Ang kanilang unit ay nasa 2 palapag. Bandang 2:07 ng hapon, dumating ang landlord na si Tanaka Kenichi. Dala ang isang garapon ng persimmon jam upang pasalamatan si Namiko, asawa ni Satoru, sa pagtanggap ng delivery noong nakaraang araw. Napansin niyang bahagyang nakabukas ang pinto at may amoy ng dugo. Matapos tumawag ng walang sumagot, pumasok na siya. Nakita niya si Namiko Takapa na nakahandusay sa hallway, naliligo sa sariling dugo. Ang kanyang 2 taong gulang na anak ay nakaupo sa tabi niya, napapalutan ng dugo at may hawak na laruan. Nahihirapan si Tanaka na tumawag sa pulisya at ilang beses pang nagkamali bago tuluyang makatawag. Makalipas ang humigit kumulang 20 minutes, dumating ang 58 na mga pulis at sinilyohan ng lugar. Natukoy ng investigasyon na namatay si Namiko 2 hanggang 3 oras bago iyon dahil sa mga saksak sa liig at dibdib na nagdulot ng matinding pagduruko. Ang mga ebidensyang nakolekta ay ang mga bakas ng sapatos malapit sa pinto mula sa pambabaeng athletic shoes, size 24cm o US size 7, isang bihirang limited edition mula South Korea. Mga bakas ng dugo papasok sa apartment at sa lababo ng banyo, at dugong type B sa mga lugar na ito na hindi tumutugma sa type A ng biktima. Teorya ng mga investigador na nasugatan ng salarin at naghugas ito sa banyo. Sa dining table may natagpo ang bote ng yogurt drink na kalahati pa lang ang laman na may 3 fingerprints na hindi tumutugma sa sinumang miyembro ng pamilya. Agad na umuwi si Satoru Takapa matapos tawagan ng pulisya. Pagkakita niya sa eksena, bumagsak siya at kinailangang alalayan ng mga pulis. Sinabi niya sa mga investigador na umalis siya ng bahay alas 8 ng umaga para magtrabaho. Binanggit ng kanyang asawa na may bahagyang lagnat ang kanilang anak at balak itong dalhin sa ospital at hiniling na umuwi siya ng maaga. Iyon na ang huli nilang pag-uusap. Batay sa 23 testimonya ng mga saksi, records ng tawag sa telepono at mga resibo ng binili na buo ng pulisya, ang detalyadong timeline ng araw ng pagpatay. Matapos umalis si Satoru, tumawag si Namiko sa isang community clinic upang humingi ng payo tungkol sa bahagyang lagnat ng kanilang anak. Kalma ang kanyang boses
at walang sinyalis ng problema. Bandang 9:03 ng umaga, nakipag-ugnayan siya sa Child Care Support Center na Mama Nomoto upang magpa-reserve ng sasakyan para sa 3 p.m. papuntang Pediatric Hospital. Bandang 9:35 ng umaga, dumating ang delivery driver na si Mochimoto Akira mula sa Yamato Transport, dala ang powdered milk at diapers. Dahil walang sumagot, nag-iwan siya ng delivery notice na may perma at oras. Bandang 10:12 ng umaga at 10:40 ng umaga, dalawang beses tumawag ang Child Care Center para kumpirmahin ang detalye ng biyahe. Ngunit walang sumagot. Inakala ng staff na abala si Namiko sa pag-aalaga ng anak, kaya hindi na sila tumawag muli. Bandang 11:11 ng umaga, nakita ng kapitbahay na si Sato Tuko si Namiko na karga ang kanyang anak papunta sa klinik. Sinabi ni Namiko na hindi pa bumababa ang lagnat, kaya gusto niyang magpatingin. Mula 11:10 ng umaga hanggang 11:40 ng umaga, pumunta si Namiko sa Ogawa Pediatric Clinic. Na-diagnose ang bata na may viral flu at naresitahan ng gamot para sa lagnat. Ayon sa isang nurse, maingat si Namiko at nagtatanong ng maraming detalye at isinulat ang mga ito sa isang munting notebook. Bandang 11:42 ng umaga, na-record ng CCTV ng klinik si Namiko na pauwi kasama ang kanyang anak. Sa pagitan ng 11:55 ng umaga at 12:05 ng tanghali, bumalik siya sa apartment. Ayon sa may-ari ng tindahan sa ibaba ng gusali, bumili siya ng mineral water at wet wipes na nagkakahalaga ng 180 yen o nasa 67 pesos sa ngayon. Iniwan niya sandali ang kanyang anak sa tindero habang bumibili ng mainit na gatas sa vending machine. Kinumpirma ito ng resibo at machine logs. Bandang 12:50 ng tanghali, nakarinig si Sato Toko ng malakas na kalabog mula sa katabing apartment. Kasunod ang maikling sigaw ng isang babae na tumagal lamang ng 1 hanggang 2 sekundo bago tuluyang tumahimik. Inakala niyang aksidente lamang ito. Ang oras na ito ay tumugma sa tinatayang oras ng pagkamatay. Bandang 12:40 ng tanghali, may isang residenteng nakakita ng babaeng naka-dark coat na nagmamadaling bumaba ng hagdan habang hawak ang kanyang pulso. Kasabay nito, nakita rin ng taxi driver na si Yamashita Ryosuke, ang parehong babae palabas ng gusali. Inilarawan niya ito na nasa humigit kumulang 40 years old, naka-dark gray coat at itim na pantalon, nakayuko ang ulo at mabilis maglakad. Mahigpit niyang hawak ang kanyang pulso at tila may tumutulong dugo. Nang tanungin niya kung kailangan ito ng tulong, hindi ito sumagot at nagpatuloy papunta sa bus stop. Ang description niya ang naging basihan ng police sketch. Pagkatapos nito, wala nang naiulat na kakaiba hanggang sa madiskubre ng landlord ang krimen. Kalaunan, nakakita ang pulisya ng patak ng dugong type B sa labas ng gusali. Ang lupa na nakadikit sa mga bakas ng sapatos sa loob ng apartment ay tumugma sa lupa mula sa isang kalapit na parke na may layong humigit kumulang 800 meters. Teorya nila na doon naapakan ng sospek ang lupa bago pumasok sa apartment. Sa parke, may pampublikong CR kung saan natagpuan ang dugong type B sa lapapo na tumugma sa dugo sa crime scene. Mayroon ding bakas ng sapatos na may kaparehong pattern sa isang gravel path. Gayunpaman noong 1999, mas mababa sa 30% ang sakop ng surveillance camera sa lugar. Ang kanlurang bahagi ng parke ay konektado sa makikitid na iskinita na walang malinaw na palatandaan. Matapos gamutin ang sukat, malamang na dumaan ang suspect sa mga rutang ito papunta sa mataong lugar na walang kamera o gumamit ng hindi rehistradong transportasyon. Sa huli, nawala ang bakas ng suspect sa isang intersection sa kanlurang bahagi ng parke. Bandang 8 p.m. noong gabi ng pagpatay, bumuo ang Aichi Prefectural Police ng task force na binubuo ng 50 bihasang investigador na nagtrabaho ng tuloy-tuloy. Ang pangunahing layunin nila
ay makabuo ng profile ng suspect gamit ang pisikal na ebidensya at testimonya ng mga saksi. Unang tinutukan ng investigasyon ang malapit na ugnayan ng biktima. Masusing sinuri ang asawa ni si Satoru Takaba, kabilang ang kanyang trabaho, pananalapi, relasyon at galaw noong araw na iyon. May matibay siyang alipay. Ayon sa mga kapitbahay at kamag-anak, maayos at mapagmahal ang kanilang pagsasama at walang seryosong alitan. Dahil dito, formal siyang inalis bilang suspect. Sumunod na sinuri ang dating asawa ni Satoru na si Yamaguchi Yukiko. Nagkaroon sila ng alitan sa paghahati ng ari-arian at nakapagbityo ito noon ng mga banta, kaya nagkaroon ito ng posibleng motibo. Ngunit napatunayan ng pulisya na nasa business trip si Yukiko sa Gifu Prefecture noong araw ng krimen, kaya inalis din siya bilang suspect. Inimbestigahan din ang Mama Notomo Child Care Support Center kung saan aktibong miyembro si Namiko. Sa 23 na regular na miyembro, 5 ang nagkaroon ng maliliit na hindi pagkakaunawaan sa kanya tungkol sa pagpapalaki ng anak. Lahat sila ay sinuri at kalaunan ay inalis bilang mga suspect. Sinuri rin ng mga otoridad ang 10 kalapit na kabahayan, 43 miyembro ng komunidad na nakasalamuhan ni Namiko at 32 dating katrabaho at kliyente mula sa kanyang dating trabaho. Walang natuklasang kahinahinala at naantala ang investigasyon. Pagsapit ng taong 2000, inilipat ng task force ang focus sa 3 pangunahing ebidensya: ang Korean women's sneakers, ang bote ng yogurt drink na may fingerprints at ang dugong type B. Ang sneakers ay naging pangunahing lead. Nakuha ng pulisya ang sales record mula sa distributor sa Japan. 302 na pares ang naibenta sa buong bansa at 17 dito ay sa Nagoya. Kaya isa-isang kinilala at sinuri ang mga pumili. 12 ang may malinaw na alipay, 3 ang nasa ibang bansa at 2 ang walang matibay na alipay, ngunit hindi tugma ang sukat ng sapatos. Kaya lahat sila ay inalis bilang suspect at muling napunta sa dead end ang kaso. Noong taglagas ng 2001, ang anak ng biktima na si Kohei, na 4 na taong gulang noon, ay nagsabi sa isang kindergarten activity. Tinulak si mama ng clerk sa convenience store. Tumutuko ang kamay niya. Naitala ito sa kanyang counseling file, ngunit hindi ito sineryoso ng pulisya dahil sa kanyang murang edad at posibleng hindi malinaw na alaala, kaya itinago lamang iyon bilang maliit na clue. Noong October 18, 1999, ginanap ang libing ni Namiko sa Nagoya. Daan-daang tao ang dumalo, kabilang ang mga kapitbahay, katrabaho at miyembro ng Mama Notomo. Si Kohei na karga ng kanyang lola ay walang kamalay-malay sa nangyari. Si Satoru, sa harap ng kapaong, ay nangakong hahanapin ang pumatay upang makapaghiganti. Matapos ang libing, pinatira ni Satoru ang kanyang anak sa lola nito, ngunit ipinagpatuloy ang pag-upa sa apartment 302 sa halagang 60,000 yen o mga nasa 22,600 pesos sa kasalukuyan bawat buwan. Iginiit niyang walang gagalawin sa loob dahil naniniwala siya na may mahalagang ebidensya pa roon. Sinang-ayunan ito ng investigation team. Ipinaliwanag ng pinuno ng task force na si Miyamoto Sochi ang kahalagahan ng pagpapanatili ng crime scene. Ang mga dugo, bakas ng sapatos at kahit maliliit na elemento sa kapaligiran ay maaaring maging susi sa hinaharap. Nagbigay ang pulisya ng kapay at teknikal na suporta. Isinagawa ang detalyadong preservation plan. Nilagyan ng protective film ang bakas ng sapatos, tinakpan ang mga mansya ng dugo upang hindi masira ng liwanag, at naglagay ng 10 dehumidifiers upang mapanatili ang humigit kumulang 50% na humidity. Inatasan si Satoru na panatilihin ang kondisyon ng lugar na may buwanang maintenance at quarterly inspection mula sa forensic expert. Mahigpit niyang sinunod ang routine.
Tuwing ika-10 ng bawat buwan, pumupunta siya sa apartment. Binubuksan ang bintana sa loob ng 30 minutes para sa bentilasyon. Pinapalitan ang moisture control materials, nililinis ang alikabok at sinusuri ang humidity. Maikli lamang ang bawat pagbisita dahil sa bigat ng emosyon. Ngunit patuloy niya itong ginawa sa loob ng maraming taon. Pinananatili ang crime scene sa orihinal nitong kondisyon. Noong March 2002, muling sinuri ng Forensic Science Division ang crime scene gamit ang bagong fluorescent blood detection reagent. Natuklasan ang maliliit na patak ng dugo sa pagitan ng mga siwang ng sahig sa may entrada ng apartment. Kinumpirma na ang dugo ay type B na tumutugma sa ebidensyang nakuha noong 1999 at nagpatibay sa kaso. Kasabay nito, inayos ni Satoru ang mga personal na gamit ni Namiko, mga diary, liham at contacts upang maghanap ng anumang clue. Ngunit ang laman ng diary ay karaniwang tala lamang ng pang-araw-araw na buhay at walang indikasyon ng alitan. Simula noong 2000, tuwing October 13th, namimigay si Satoru at ang kanyang anak na si Kohei ng flyers sa mataong lugar sa Nagoya. Nakalagay dito ang larawan ni Namiko, detalye ng kaso at reward notice na may police tip line. At mula 1 million yen na reward, tumaas ito sa 3 million yen o mga nasa 1.3 million pesos sa kasalukuyan noong 2020. Noong bata pa si Kohei, kasama siya sa stroller habang namimigay si Satoru ng flyers. Ipinapaliwanag ni Satoru ang kaso sa mga taong handang makinig at yumuyuko at nagpapasalamat kahit sa mga tumatanggi. Sa paglipas ng panahon, lumiit ang task force mula sa 50 pulis hanggang 10 at kalaunan ay naging 3 detectives na lamang. Naging cold case ang investigasyon. Noong 2004, nalaman ni Satoru na ang statute of limitations para sa murder sa Japan ay 15 taon. Dahil 5 taon na ang lumipas, matatapos ang kaso sa 2014 kung hindi pa ito malulutas. Kaya't nagpasya siyang sumama sa ibang pamilya ng mga biktima na may kaparihong kaso at sa grupong sibiko na Usoshiyo upang ipaglaban ang pagtanggal nito. Sa loob ng 6 na taon, paulit-ulit siyang bumiyahe sa pagitan ng Nagoya at Tokyo. Dumalo sa 17 parliamentary sessions at nakalikom ng mahigit 80,000 na perma. Noong June 2010, tinanggal ng Japan ang statute of limitations para sa murder. Pagkarinig ng balita, sinabi ni Satoru sa kanyang anak sa loob ng apartment 302, "May buong buhay na tayo ngayon para hintayin ang katotohanan." Noong October 13, 2014, si Kohei na 17 taong gulang na ay tumulong sa kanyang ama sa pamimigay ng flyers kahit malamig ang panahon. Inulit niya ang pakiusap na matagal na niyang sinasabi. Ang tulungan silang mahanap ang pumatay sa kanyang ina. Kinagabihan, isinulat niya sa kanyang diary na hindi sila maaaring sumuko. Habang lumalaki, ang pagkakakilala ni Kohei sa kanyang ina ay mula lamang sa mga kwento at larawan. Sa isang panayam noong 2025, sinabi niya na noong bata pa siya, akala niya ay papalik pa ang kanyang ina. Ngunit kalaunan ay naunawaan niya na hindi na ito mangyayari. Noong 2024, sa edad na 27, nagpakasal si Kohei. Sa kanyang kasal, naglagay siya ng larawan ng kanyang ina sa waiting room, katabi ng garapon na cherry blossom jam na paborito nito. Pagsapit ng katapusan ng 2024, umabot na sa 22.8 million yen o mahigit 8.5 million pesos sa kasalukuyan ang nagastos ni Satoru sa pagpapanatili ng apartment 302, katumbas ng humigit kumulang 15 taon ng kanyang kita bago magretiro. Para sa kanya, sulit ang lahat kung makakatulong ito sa paglutas ng kaso. Sa parehong taon, naglunsad ang Aichi Prefectural Police ng Cold Case Reinvestigation Program at nagpakilala ng nanoscale DNA analysis technology na kayang kumuha ng genetic data kahit mula sa lubhang sirang samples. Habang nire-review ang mga kaso,
muling nakita ng isang batang opisyal ang pahayag ni Kohi noong bata pa ito. Tinulak si mama ng clerk sa convenience store. Tumudugo ang kamay niya. Kasama ng ebidensyang may mga fibers mula sa packaging na karaniwang makikita sa convenience store na natagpuan sa lupa sa bakas ng sapatos ng suspect, muling sinuri ng mga investigador ang kaso. Iminungkahi ng isang senior detective na maaaring masyadong nakatuon ang investigasyon sa mga koneksyon ni Namiko at hindi nabigyang pansin ang mga koneksyon ni Satoru. Inilipat ang focus sa nakaraan ni Satoru, lalo na sa mga dating romantikong relasyon. Isang mahalagang lead ang nakuha mula sa guest book ng high school reunion noong October 25, 1998. Isang pangalan ang kapansin-pansin, Kumiko Yasufuku, na nagsulat, "Parang kahapon lang nang magkita ko muli si Satoru." Kinumpirma ng records na umamin siya ng damdamin kay Satoru noong 1985, ngunit tinanggihan. Sa reunion, ipinakita ni Satoru ang mga larawan ng kanyang pamilya. Ayon sa mga saksi, naging balisa si Kumiko at umalis ng maaga. Ilang araw pagkatapos, sinabi ni Kumiko sa mga kaklase na nagpakasal siya sa isang negosyante sa Osaka. Ngunit kalaunan ay napatunayang hindi ito totoo. Noong December 1999, isang buwan matapos ang krimen, lumipat si Kumiko mula sa Naka Ward na Nagoya patungo sa Minato Ward. Nagpalit ng numero ng telepono at nagtrabaho bilang empleyado sa convenience store na tumugma sa pahayag ni Kohe noong bata pa siya. Pagkatapos nito, pinutol niya ang lahat ng komunikasyon sa kanyang mga dating kaklase. Noong 2000, sinubukan siyang kontakin ng mga pulis, ngunit tumanggi siyang makipagkita at sinabing inaalagaan niya ang kanyang may sakit na ina. Wala rin siyang ibinigay na alipay. Noong 2015, matapos itatag ang pambansang DNA database ng Japan, bumisita ang mga pulis sa bahay ni Kumiko Yasufuku upang kumuha ng sample. Tumugon siya ng agresibo. Inakusahan ang pulisya ng paglabag sa kanyang privacy at naghain pa ng reklamo laban sa harassment. Noong March 22, 2025, itinalaga siyang pangunahing suspect. Nagsimula ang pulisya ng lihim na pagmamanman. Dahil sa wala siyang criminal record, wala ang kanyang DNA sa karaniwang database. Noong April 2025, ginamit ng mga investigador ang familial DNA database na naglalaman ng genetic data mula sa mga kamag-anak ng mga taong dati nang sangkot sa kaso. Natuklasan nila na ang pamangkin ni Kumiko na si Kenta ay may DNA sa tala mula sa isang insidente noong 2020. September 15, ikinumpara ng pulisya ang DNA mula sa crime scene sa database. Tumugma ang mitochondrial DNA sa kay Kenta sa 99.9% na nagpahiwatig na ang suspect ay babaeng kabilang sa parehong maternal line ng pamilyang Yasufuku. October 12, binisita ng mga investigador si Kumiko sa ilalim ng dahilan ng ibang kaso. Pinayagan niya silang pumasok. Napansin ng isang opisyal ang isang lumang peklat sa kaliwang hintuturo ni Kumiko. Nang humiling ng swab, nag-atubili siya at tinanong kung ito pa ay tungkol sa 26 na taong gulang na kaso. October 13th, naisumiti ang kanyang sample para sa pagsusuri. October 29th, kinumpirma ng resulta na may kumpletong pagtutugma ang DNA niya sa ebidensya sa crime scene. October 30, tinawagan siya ng pulis para sa interogasyon. Pumayag siyang pumunta ng kusang loob. Kinabukasan, dumating siya mag-isa at sinabi na nagpunta siya upang sumuko. Sa interogasyon na umamin si Kumiko, matapos siyang tanggihan noong 1985, nanatili ang hindi malutas na damdamin niya. Ang makita ang pamilya ni Satoru sa reunion noong 1998 ay nagpasiklab ng selos at sama ng loob. Sinimulan niyang subaybayan ang routine ni Satoru mula sa kalapit na convenience store. Plano niya ang pamamaraan sa pamamagitan ng pagpapanggap na humihingi ng payo sa pagpapalaki ng bata. Pumunta siya sa bahay ni Satoru. Nagdala siya ng yogurt drink bilang dahilan at nagsuot ng bihirang Korean sneakers upang lituhin ng investigasyon.
October 13, 1999, pumasok siya sa apartment bandang 12:05 ng tanghali. Pagkakita niya sa family photo, nawala ang kanyang kontrol. Nakipag-away kay Namiko at sinaksak ito gamit ang kutsilyong dala niya. Sa gitna ng pag-atake, nasugatan din ang kanyang kamay. Hinugasan niya ang sugat sa banyo at tumakas. Iniwan ang dugo at bakas ng paa. Pagkatapos, nandoon ang batang si Kohei, ngunit hindi nasaktan. Pagkatapos, nagpalit siya ng trabaho, lumipat at nagkunwaring nag-asawa upang maiwasan ang hinala. Sinabi ni Kumiko na sa loob ng maraming taon, hindi niya kailanman nalimutan ang mukha ng batang si Kohei noong araw ng insidente. Noong November 1, 2025, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, pumasok si Satoru sa apartment sa Ryuto nang hindi para sa maintenance. Nanatiling buo ang eksena, kasama ang family photo, delivery notice at mga hindi nabuksang gamit, kabilang ang diaper at katas. Nang gabing iyon, iniulat ng isang programa sa telebisyon ang pagkakaaresto ni Kumiko. Sa footage ng programa, inalis na ng mga investigador ang protective shield ng 26 years old na bakas ng dugo na matagal nang nag-oxidize at naging kulay dark red, at ang proteksyon sa bakas ng sapatos na kitang-kita pa rin. Sa panayam, sinabi ni Satoru na hindi siya naghahangad ng paghihiganti, kundi hustisya lamang para sa kanyang asawa. Iniulat ng pulisya na 13 detectives ang nagtrabaho sa kaso sa loob ng 26 years. Isang pinakamatandang retiradong investigador umano ay naging emosyonal nang marinig ang balita ng pagkakaaresto ng salarin. Matapos ang halos 3 dekada, sa wakas ay nabuksan ang apartment na nagtapos sa 26 na taong pagpapanatili. Ang kaso ay tumagal ng 26 years, sapat na ang haba para lumaki ang batang saksi, magpakasal at magkapamilya, at para sa asawa ng biktima na patuloy na mapanatili ang crime scene buwan-buwan. Ang pangunahing dahilan ng patuloy na pagsisikap na ito ay ang pangmatagalang dedikasyon sa paghahanap ng hustisya. Ikaw, kaya mo bang maghintay ng 26 years para makamit ang hustisya? Ibahagi ang inyong mga opinyon sa comment section sa ibaba. Shoutout po kina Nini Habasa from Cubao, kay Shinonaga Evelyn, kay Simple Lu, kay Rosemary Biagdan from Hong Kong, kay Loy Valiente, kay Mila Dakiwag from Cagayan Valley, kay Sasaki Lourdes from Tokyo, at kay Klein Nakupino from Bahrain. At sa inyo pong lahat na nanonood, maraming salamat po. Magkita-kita po tayo sa susunod na video at sa muli, mag-ingat po tayong lahat. Paalam!